Atin ito ay maligtas ang baga. Kaya lagi tayo nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay pangalagaan laban sa kaparusahan ng itong ating pag-usapan ay patungkol ito sa impyerno at ang pagdurusa doon. Siyempre, of course, dapat natin ito alamin. Maaaring sabihin ng ilan natin mga kapatid, ilan natin mga hindi mananampalataya, bakit Brother Rashid, ikaw ba nakarating na sa impyerno at alam mo mga bagay-bagay na yon? So yun ay atin ipapaliwanag dito inshallah. So, ha? Pagka po na-topic ko yan sa asawa ko, Stan. Ay siya. Sinabi niya sa akin, bakit nakarating pa kayo sa impyerno? Ginanon niya na siya ako. Madali lang sagot noon. Madali lang sagot. Sasabihin mo lamang na hindi natin kinakailangan pa ang tao makarating sa impyerno. Kung tayo ay naniniwala na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Dahil binigyan tayo ng babala. Ang banal na Quran. Andiyan yan. Malinaw. So, kinakailangan, tingnan natin ang babala. Kasi kung hindi tayo binigyan ng babala, may katuwiran tayo. Di ba? Sisihin natin ng Diyos. Ya Allah, hindi mo sa amin sinabi kaya hindi namin pinaghandaan. So, alhamdulillah, ang Diyos natin ay perpekto. Lahat ng ating mga impormasyon na hindi pa ni sa guni-guni natin na sumagi, andyan, kumpleto. Kaya nga ang Islam, complete way of life. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nimati wa raditu lakumul Islam madina. Na ibig sabihin nun, sa araw na ito ay ginawa kong ganap at linubos ko ang aking paglinghap sa inyo at aking itinakda ang Islam bilang inyong way of life na isinalin to relihiyon. Ibig sabihin, kumpleto. Ultimo kalitliitan na batas, ultimo kalitliitan ng mga bagay-bagay sa Islam ay pinaliwanag sa atin. Bakit? Sapagkat ang ating pinagkuhanan ng ating doktrina nagmula mismo sa nagmamayari ng paraiso, nagmamayari ng impyerno. So, of course, ipapaliwanag niya na ganito ang mangyayari sa inyo kung hindi kayo susunod, o kung mayroon kayong halimbawa, lalabagin niyo ang batas ng Diyos, kayo ay mapaparusahan sa impyerno. Ngayon, kung isusundin ang batas ng Diyos, kayo ay gagantimpalaan sa paraiso. Dalawa lang naman ang pagtungan natin. Sabi mo sa kasamisis mo na, kung yung hindi nga Muslim, naniniwala na may paraiso, may impyerno. Kami pa kaya? Samantala ka mo sa amin ay perfect. Kompleto rikados ang amin. Kaya kaunting lang kapatid, kaunting aral-aral lang, kaunting research lang. Makukuha mo rin yan ang kiliti ni misis mo. Ang daling sagutin yan, napakadaling sagutin. Kaya lang, siyempre, hindi mo masagot yan dahil hindi mo papapaliwanag. Away lang kayo ni misis mo. Kasi hindi mo sa kanya may paliwanag ng malinaw. Pero kung may papaliwanag ng malinaw yan, maniwala ka sa akin. Nga ang misis mo, makikinig na maayos. Diba? Kasi kung ang mundo na ito, mayroon dito paghusga, may paghatol. Ang hahatol dito sa atin, ang ating mga batas, yung batas ng mundo na ito. Yung mundo na umiiral kung saan tayo nakatira, kung saan ang bansa natin, yun umiiral ang batas. So, sa kabilang buhay din kamo, mayroon din batas. Masigit doon, na may batas doon, sapagkat doon, last natin yan, last destiny na natin yan, wala na tayong doon, wala nang balikan doon. Pag tayo namatay at muli tayong binuhay, na tayong kamatayan. So, meron tayong batas na dapat na susundin habang andito pa tayo. So, yun ang kaibahan sa aral ng Islam at saka doon sa mga hindi Muslim. Dahil sa atin ay malinaw, kumpleto, walang pagkukulang at walang walang tinatawag na hearsay, mga or anuman mga kwentong barbero. Sa atin ay malinaw at detalyado. Akala mo nga, sabi nga may mga nagsasabi sa akin, bakit Brother Rashid? Naipapaliwanag mo ang buong sa kabilang buhay. Ganyan hindi ka pa naman nakarating doon. Ganyan na sagot. Ganyan din ang misis mo, ganyan din eh.
Hindi ko pa naman nakarating doon. Bakit ipapaliwanag mo yon? So, hindi na natin kinakailangan pumunta pa doon. Dahil kapag pumunta na tayo doon, natin babalik dito. Pero kinakailangan mo ng tao, duman sa tinatawag na kamatayan para siya makapunta sa kabila. Okay, kapatid, pumasok si bro, Ayan. At si Norben, mashallah. Kumusta kayo mga kapatid? Assalamualaikum. Allahu Akbar. Okay. Minsan mapasyal ako sa inyo dyan, bro, Norben. Mayroon tayo dyan, makapagdawa kami dyan, inshallah. Dito sa iyo, bro, Ayan, kumusta naman ang trabaho dyan? Magkasama pa kayo dalawa. Mashallah. Okay yan, okay. Ito ko pala, yung ating mga mga regular to si bro, si Engineer Daniel de la Cruz. Ating inshallah, isa rin niya pinapangarap niya makarating dito sa abroad para makasama din natin sa mga dawa, sa mga umrah, at saka sa mga sahaj, inshallah. So kasalukuyan, nasa Pilipinas siya. Okay, ang ating topic mga kapatid, patungkol ito sa impyerno. Kaya huwag natin katakutan ito. Kinakailangan alam natin ang ating patutunguhan doon sa kabila para ating mapaghandaan. Dalawa lamang ang ating patutunguhan, paraiso at impyerno. Itong dalawa na ito. Walang iba. Wala ang tinatawag na purgatorio. Hindi totoo ang purgatorio. Ang purgatorio ay isang lamang to. Kumbaga sa salitang kanto, ito yung kwentong barbero lamang. Walang purgatorio. Paraiso at impyerno lamang. At ito ay hindi nasusulat ang purgatorio sa tawag dito sa Biblia. Ano sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran patungkol doon? Mababasa natin ito sa Kapitulo 2, talatang 24 sa banal na Quran. Chapter 2, verse 24, Surah Al-Baqarah. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito'y babala. Katakutan ninyo ang impyerno na ang panggatong ay mga tao at mga bato na inihanda para sa mga hindi sumasampalataya. Inihanda para doon sa mga hindi sumasampalataya. So dito, nagbabala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibig sabihin, may impyerno. At ang impyerno na ito, ang kanyang magiging kulungan sa mga taong hindi sumasampalataya, yung mga hindi naniniwala sa Kanya, at yung mga hindi sumasamba sa Kanya, at yung nagtatatwa sa Kanya, at sa Kanyang mga sugo. Binalaan niya ang tao. Kaya kung ang tao, halimbawa, mapunta ng impyerno, wala siyang dapat sisihin kundi ang kanyang sarili. Maliban na lamang kung ang tao ay kulang ng kanyang kaisipan, may diferensya kanyang utak. At yung hindi sa kanya nakarating ang mensahe ng Islam, mayroon siyang katwiran. Makakapangatwiran siya, Ya Allah, hindi ko narinig yan. Hindi nakarating sa akin ang aral na yan. Pero kapag nakarating sa iyo ang aral na yan, ang Islam, at hindi mo tinanggap, binalaan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakutan ninyo ang impyerno na ang panggatong ay mga tao at mga bato. Sino naghanda? Siya lang naghanda. Na inihanda para sa mga hindi sumasampalataya. Yung hindi naniniwala sa Diyos. Yung hindi naniniwala kay Allah. At hindi naniniwala sa aral ng propeta o mga propeta. At hindi sumusunod. So, kaya pagdating sa kabila, na dumating ang takdang panahon na inabutan siya ng kamatayan, wala siyang sisihin kundi ang kanyang sarili niya. Sisihin niya kanyang sarili. Bakit hindi siya naniwala? Ba't hindi niya tinanggap ang aral ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At dito,
Pati init ng impyerno. Pati init ng impyerno ay alam ng mga Muslim. Subhanallah. Ano sabi na nga dito? Hadith ng Propeta Muhammad SAW. Ang init ng apoy na inyong pinaririkit dito sa mundo o sa lupa ay 77 na bahagi lamang ng init ng apoy ng impyerno. Ibig sabihin ng apoy dito sa mundo ay isang bahagi lamang. Isang bahagi lamang. At mayroon siyang natitira doon na 69 init. Gaano ba kainit ang 69? Subhanallah. Kung ang tao lamang ay mag-iisip, kung ang tao lamang ay hindi magiging abala sa makamundong bagay, kanya itong paghahandaan. Biruin mo'y 70 na init, tapos isa lamang bahagi ng ang init dito sa mundo. Yung ating pinampuputol ng ating mga kahoy, ipinanlilitson natin na apoy, pinansusunog natin na apoy yan, 1% pa lamang yan. 1% lang yan. Sa natitira na doon ay 69% pa. Gaano kainit yun? Subhanallah. Ganon kadetalyado ang aral ng mga Muslim. Ganon katindi. Kaya nga kapag halimbawa ang isang Muslim naging pabaya siya, siya ay talo. Mayroon nagtanong dito, sabi niya, usugo ng Allah. Ang init ng apoy dito sa lupa ay sapat na para magpahirap. Sabi nila, ang sabi ng sugo, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang init ng apoy sa impyerno ay nakahihigit ng 69 na bahagi kaysa init ng apoy sa lupa, at ang bawat bahagi nito ay kasing init ng apoy sa lupa. Subhanallah. Kumbaga sa talagang aamis ka. Sa sobrang init na darnasin. Kung dito nga lang sa mundo na ito, lalo sa Saudi Arabia, pag-araw ng tag-init, maski dito sa Pilipinas, nagre-reklamo na tayo, di ba? Nagre-reklamo tayo, ng init naman ito. Wala yan, na init na yan. At doon, ang init doon, magpasawalang hanggan. Diyan, pwede pa tayo sumilong Pwede pa tayo sumilong sa mundo. Pwede pa tayo pupunta sa mga ilalim ng mga ng punong kahoy. Pwede pa tayong maglublob ng tubig. Doon, wala kang masisilungan dahil apoy ang iyong magiging tirahan kapag ikaw ay hindi naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ka sumampalataya at hindi mo sinunod ang aral ng propeta, mga propeta. Yun ang magiging hantungan ng isang taong yun. Dito sa mundo, kaunting hirap lang naman Ano bang hirap? Ang pagsasala. Mahirap bang sala? Oo, mahirap sa tao na hindi bukal sa kanyang kalooban. Yung kanyang iniisip, ang mundo na ito, nahihirapan ang tao sa pagsasala dahil ang kanyang puso ay nagiging alipin sa makamundong bagay. Nakakalimutan niya na mayroon siyang responsibilidad kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsala. Yun lang naman sa totoo lang, ang pagsasala hindi mahirap. Totoo yan. Sa una lang, medyo nahihirapan tayo. Pero, kung tayo, halimbawa, ay ginagawa na natin yan, magiging routine na natin yan. Routine na natin yan. Parang pagkain natin, sige nga, okay ang pagkain. Maging mahirap ka man, maging mayaman ka, kakain ka. Hinahanap ng katawan natin yan. Di ba? Hinahanap ng katawan natin. Kahit hindi mo hindi mo na isipin yun. Kusa talaga magrereklamo si mura mo, bigyan mo naman ako ng pagkain. Lagyan mo naman ako, gutom na ako.
So ganun din ang ating katawan, kapag lagi tayong nagsasagawa ng sala, hinahanap nito ang ating gawain. Tungkulin natin bilang tao ang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meron nga tayong mga kapatid na mga hindi Muslim na nagpapakahirap sila sa kanilang gayong wala silang katiyakan kung ang kailang sinasambay tama. Di ba napapansin sa atin? Nakikipagtulakan, nakikipagsiksika, nakikipagbugbuggan pa nga, habulan. Wala silang katiyakan kung tama, wala silang ebidensya, wala silang patunay, patotoo. Pero yun ay kinagisnan na nila. Ginagawa nila yun. Pero kung alam lamang niya yan ng tao na halimbawa, kung kanya halimbawa nalalaman niya lamang na iyan pala ay malaking kasalanan na kanya nagagawa, hindi nagagawin yan. Ngunit dahil sa kanyang paniniwala, ayon sa kanyang sarili, na tama yan para sa pagsamba sa Diyos, ginagawa niya kahit nahirapan sila. Mas mahirap ang kanila. Sa atin, simple lang. Simple lang ang pagsala. Hindi mo na kinakailangan pa makipagtulakan, makipagbalyahan. Magsagawa ka ng sala. Yung wala kang masasaktan na kapwa mo at hindi ka rin masasaktan. Sa atin ay hindi ito pinapahintulutan. Kung mayroon man tayo mga Muslim na nakikita, nagtutulakan, nagbabalyahan, yan ay hindi aral ng Islam. Normal lamang yan sa isang tao kapag kulang ng kaalaman, ginagawa niya yung ganyan. Sa Islam, no. Hindi ganon. Tayo ay mahalin natin ang ating kapwa. Tinuturo sa atin yan. Maging hindi Muslim, kinakailan mahalin natin. Kaya nga, meron tayong mga kapatid na mga Muslim, na mga ilang Muslim na kulang sa ewan ko sa kailang paniwala, kung tama sila, sa akala nila, yung sa Nazareno, tumutulong sila sa mga nahihirapan sila, nag-abot silang tubig. So yun, dahil nga sa hindi nila, gusto nilang gumawa ng mabuti, wala namang problema paggawa ng mabuti. Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon yan. Dahil sila gumagawa ng share, ikaw halimbawa kapag tumulong ka, nakibahagi ka sa kanila. Pero kung naglalakad lamang yon at nakita mong gutom, pakainin mo, kahit hindi naniniwala sa Diyos yan, mayroon kang nagawang mabuti. Depende sa sitwasyon, kapatid. Kaya sasabihin nila, hindi, nagmamagandang loob lang naman ako. Di yun nga, nagmamagandang loob tayo. As a Muslim, normal yan sa atin. Ngunit, depende yan sa sitwasyon. Nagsisirk siya. Tinulungan mo. Sa atin ipinagbabawal ang pagtulong sa pagkakasala. Pinagbabawal sa atin yan. Huwag tayo magtulungan sa paggawa ng kasalanan. Tayo magtulungan sa paggawa ng kabutihan. Yun ang aral sa atin. Yan ang aral ng Islam. Allahu Akbar. Napakaganda ng aral ng Islam. Wala itong sinisino. Wala itong sinasabi na hindi ka pwede dito, sige na pwede dito. Okay. Ang impyerno ay may 7 antas. Kung ang langit, may 7 langit, may 7 lupa, mayroon din naman siyang 7 antas ng impyerno. Subhanallah. Ang bawat antas ay mas matindi ang pasakit na idudulot kaysa ibang antas. Bawat antas ay tatahanan ito ayon sa kanilang ginawa. At ang mga munafik ay sa pinakamababang antas, kumbaga sa sinaing tutong. Sino itong mga munafik? Sino sila, mga munafik, bro? Ito yung mga mapagkunwari. Kunwari, Muslim. Ngunit, ang kanilang puso ay wala sa Islam. Iyan yung tinatawag ng mga munafik, mapagkunwari. Sa Tagalog, bro, anong tawag sa mga mapagkunwari? Ipokrito. Di ba? Ipokrito sa Tagalog. So, kinakailangan mag-ingat tayo dyan, mga kapatid, sapagkat ayon mismo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga munafikon ay nandoon sa pinakailalim, pinakamatinding init ng impyerno.
Subhanallah. Anong sabi ng banal na Quran? Mababasa natin ito sa Kapitulo 4 sa talatang 56. Kapitulo 4, talatang 56 or chapter 4, verse 56 sa banal na Quran. Ano sabi niya? Sa tuwing masusunog ang kanilang balat, papalitan namin ito ng panibagong balat upang lalo nilang malasap ang pahirap. Subhanallah. Maaaring sabihin natin, bakit kaya papalitan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang panibagong balat? Hindi ba tao mamamatay? Kapatid, sabi ko kanina, isang bisis lamang tayo na mamamatay. Pag tayo muling binuhay, wala na tayong kamatayan. Kahit pugot-pugot ng ulo mo, putol-putol ng ano mo, wala kang kamatayan. Doon sa impyerno, ang parusa na papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang balat ng tao sa tuwing masusunog ito, sapagkat ang balat ng tao, dito natin nararamdaman yung sakit upang ipadama sa tao na yun ang kanyang pagiging walang pananampalataya, yung kanyang pagiging suwail, pagiging sinungaling, yung kanyang kasamaan na ginawa niya dito sa lupa upang ipadama sa kanya. At doon patuloy na gagawin sa kanya yan. Nasusunog, papalitan, nasusunog, papalitan. Subhanallah. Isipin na lamang natin, napasok lang tayo sa mundo na ito, ang balat natin ay manipis lang. Samantala pagdating sa kabilang buhay, ang balat ng tao na yun na makasalanan ay makapal. Upang ipadama sa kanya ang kanyang pagiging rebelde, ang kanyang pagiging suwail kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang pagtatwa sa mga propeta. Ngunit ang mga hindi sumasampalataya ay mapapasa kanila ang apoy ng impyerno na hindi pupuksa sa kanila upang sila ay tuluyang mamatay. Hindi sila mamamatay. Ang tao sa impyerno hindi mamatay. Patuloy na sila'y susunugin. Subhanallah. Hindi rin pagagaanin ang pahirap. Ang pahirap nitong dulot sa kanila, gayon namin gagantihan o gagantimpalaan ang nagmamatigas. Nagmamatigas, sumampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga matitigas ang puso. Ayaw nila tanggapin ang aral ng Islam. Ayaw nilang tanggapin kung ano ang aral na nasa loob ng Quran at ayaw nilang paniwalaan ang mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila'y patuloy na lumalabag. At doon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Quran, Kapitulo 35, talatang 36, hindi rin pagagaanin ang pahirap nitong dulot sa kanila. Gayon namin gagantimpalaan ang nagmamatigas sumampalataya. Quran, chapter 35, verse 36. Dito pa lamang sa ating pinag-uusapan kung ang tao lamang ay mag-iisip na ang mundo na ito ay mayroong hangganan, dito pa lang kanya ito mapagtatanto at mapag-iisipan. Bilang karagdagan, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa Kapitulo 14, talatang 49 hanggang 50, Kapitulo 14, talatang 49 hanggang 50. At iyong makikita ang mga salarin sa araw na yaon, na sama-samang nakagapos ng mga tanikala. Ang kanilang mga kasuutan ay gawa sa alkitran, at ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng apoy. Naisip ko pag diyan ako pumupunta ako sa dito sa kulungan sa Sanaya.
Kasi may mga nakakulong dyan. Ang mga nakakulong dyan, hindi yan mga matitindi mga ano dyan. Ang ilan dyan, hindi mabigat ang kasalanan. Mga drugs ang karawang ilan dyan. Ang mga pumatay dyan, hindi masyado marami. Ang mga bisyo dyan, drug, alak, pagnanakaw, maaari. Paglabas doon sa ando doon pa lang sila nakapila, nagpakaano yan, nagpakadinang paa. Sila ay nagkakadinang kailang mga kamay, dikit-dikit. Subhanallah. Doon iba ang kadina na ikakabit sa tao. Subhanallah. Kasuotan gawa sa alkitran. Gaano ba kainit ang alkitran? Subhanallah. Matindi. At ang kailang mukha ay natatakpan ng apoy. Naglalagablab ang kailang mukha sa apoy. Ganon katindi ang kaparusahan sa impyerno. Subhanallah. Nakakatakot. Isipin na lang natin. Pero ito bilang Muslim, hindi natin kinakailangan ito na hindi natin ipahayag. Upang ang tao ay makapaghanda o makapag-isip. Kung sakali man ang tao ay mayroon siyang pagkukulang, mabago niya ang kanyang gawain. Dahil ang pinakadibis na ating dapat gagawin dito habang nandito tayo ay gumawa ng mabuti. At ang ating pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagbutihin natin para ito ay mapabilang ng ating mabuting gawa. Ang pagkain sa mga mapupunta sa impyerno ay ang kanila kilabot na punong kahoy na kung tawagin ay zakum. Zakum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tungkol sa kahoy na ito. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon ba sinabi ang ating mga parit, mga pastor, kung ano pagkain sa impyerno? Wala, hindi nila binanggit. Hindi nila binanggit ang pagkain sa impyerno. Ang mga tao, hindi nila binanggit ang impyerno. Takot silang pag-usapan ito. Bagkos ang kailang binabanggit, paraiso lang. Ngunit hindi detalyado sa kanila. Walang ibang relihiyon ang nagsasalaysay na detalyado pagdating sa kabilang buhay. Sa anong dahilan? Ang problema sa kanila, ang kanilang ginamit na doktrina ay hindi nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung ang ginamit na doktrina nila ay nagmula kay Allah, sigurado ako na sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Yun ang nakakalungkot mga kapatid. Yun ang nakakalungkot ng ating nakuhang kaalaman nung tayo ay wala pa sa loob ng Islam ay kaiba. Hindi mula sa Allah, hindi mula sa Diyos, hindi galing sa propeta, kundi galing lamang ito sa ating mga kapwa natin tao lamang na pangkaraniwan. At ang karamihan doon ay si Pablo. Tunay na ang punong zakum ang magiging pagkain ng mga makasalanan. Ito ay parang latak ng langis na itim na kukulo sa loob ng kanilang mga tiyan tulad ng pagkulo ng mainit na tubig. Banal na Quran, Kapitulo 44, talatang 43 hanggang 46. Kapitulo 44, talatang 43 hanggang 46. Or Quran chapter 44, verse 43 hanggang 46. Yun ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong punong kahoy na ito, na zakum, na pagkain sa impyernong apoy. Ito ay parang latak ng langis. Gaano ba ang latak ng langis? Napakaitim at kukulo sa kanilang tiyan. Tulad ng pagkulo ng mainit na tubig. Biruin mo yun, sa sobrang init niyan, kumukulo. Pati inumin, ay mangyayari sa bituka. Malulusaw ang bituka ng tao. Subhanallah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kung may isang patak lamang, buhat sa sakom ang papatak sa mundo, masisira ang pamumuhay ng mga maninirahan sa mundo. Isang patak lang yun, masisira ang pamumuhay ng mga maninirahan sa mundo. La hawla wala quwwata illa billah. Kaya paano na lamang ang mangyayari sa tao kung ito ang kanyang pagkain? Ano na lang mangyayari sa kanya? Subhanallah. Kung yung patak na yun sa mundo, ipatak lamang isang patak, sira lahat ang mga kabuhayan dito sa mundo na ito. Ganon katindi ang sakom na yan. Mas matindi pa yan sa pinakamabagsik na lason sa balat ng lupa. Subhanallah. Hingiin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ipangalagaan laban sa impyernong apoy, yung kaparusahan sa impyerno. Panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon din sa salaysay, ang kafir, o ito yung mga hindi mananampalataya na pinakamaginhawa ang buhay sa daigdig, yung mga mayayaman. Ilulubog mo sa impyerno sandali at tatanungin, nakaranas ka na ba ng kaginhawaan noong hindi ko noon kaginhawaan noon? Sasagot siya, hindi. Kailanman hindi pa ako nakatikim ng kaginhawaan, ang tugon niya. So ibig sabihin dito, ang isang pinakamayaman, milyonaryo, katulad halimbawa nila sino ba pinakamayaman ng mga tao? Sila Elon Musk. Ilulublob sandali sa impyernong apoy. Sandali lang lublob lang. Kumbaga isasaw-saw lang siya. At tatanungin siya, ikaw ba'y naging masagana sa balat na nasa mundo ka pa? Magsasabi siya, hindi ko naramdaman ang kasaganaan o kayamanan. Makakalimutan niya ang kanyang dinanas dito sa mundo na kaligayahan or kayamanan or kasaganahan. Makakalimutan niya nang dahil sa tindi ng kanyang mararanasan, mararamdaman na hirap. Isang sausaw pa lang yun. Ganun katindi ang impyernong apoy. Ganon katindi ang init ng impyerno. Kaya nga sa mga ibang tao, sa mga hindi mananampalataya, ayaw nilang pag-usapan pagdating sa topic na ito . Ayaw nila. Dahil sabi nila, bakit Brother Rashid? Nakikwento mo yan sa amin, hindi mo naman narating pa yung impyerno . So yun, ayaw nila pag-usapan. Pero tayo sa Muslim, kinakailangan. Nararapat natin ito pag-usapan para wala tayong pagsisihan sa kabilang buhay pagdating ng araw. Kinakailangan handa lagi tayo, nakahanda. Tayo ang tatahak ng ating landas. Tayong tatahak, tayong pipili. At dito naman, ang mananampalatayang pinakamasarabling buhay, yung pinakamahirap dito sa daigdig, yung mahirap na mahirap, talagang wala na halos makain. Mamamatay lang sobrang gutom. Dadalhin sa paraiso, saka ilalabas. Dadalhin na sandali, tapos ilalabas siya. At tatanungin siya, nakaranas ka ba nung nasa mundo ka pa ng kahirapan? Sasagot siya, hindi ako nakaranas. Na ibig sabihin, doon sa pagkapasok niya sa paraiso, sandali at pinalabas siya, na gaano man naramdaman niyang hirap dito sa mundo, nakalimutan niya na puro hirap ang kanyang inabot sa mundo na ito. Sa sobrang sarap ng kanyang nakamtan. Ganon katindi, mga kapatid. Ayos na, kaya nga, sabi ko sa aking mga lecture, na okay lang na maging mahirap tayo, walang problema dito sa mundo. Huwag lang sa kabilang buhay. Okay lang. Kahit lagi tayo halimbawa, okay, lagi kang niloloko, may nang aapi sa'yo, okay lang yan.
Hanggang kailan tayo aapihin dito? Hanggang tayo lulukuhin? Hanggang sa kailan tayo pagnanakawan? May hangganan. Ganyan nangyayari sa atin sa bansa natin. Tayo sinasamantala ng mga mayayaman, ng mga ganid, ng ating mga politiko, pinagnanakawan tayo, ginagawa tayong mga bubo ang dating sa atin. Okay lang yan, kapatid. Dahil yan, mayroon kapalit, naghihintay ang tagumpay. Basta't nasa tama ka ng iyong Diyos na sinasamba at tama ang iyong pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at sumusunod tayo sa mga batas na ipinadala ng Propeta Muhammad Sallam na pinangaral niya. Yan ay nakakatiyak tayo inshallah na ipagkaloob sa atin ang gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang paraiso. Yun lang naman ang ating kung bakit tayo nagpapakabuti dito sa mundo na ito. Bakit tayo nagtitiis? Dahil ayaw natin, mga kapatid, ayaw natin ang hirap sa kabilang buhay. Kahit mahirap din sa mundo na ito, ayaw natin na maranasan ang hirap sa kabilang buhay sapagkat doon, buhay na walang hanggan ang nakasalalay dito. Dito, pagtitiis, mga pagtitimpi, ano man ang ating dinadanas na kahirapan, mabibigat na mga pagsubok, tanggapin natin ang maluwag sa ating puso. Sapagkat kapag nagtitiis tayo ay ginaganti pala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basta't ang ano lang, wag natin si Allah pagtatambalan. Wag natin gagawan si Allah ng iba pang Diyos. Wag tayong sasamba sa iba pang Diyos. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang ang ating sambahin, sapagkat ano man ang ating nagagawang kasalanan, ito ay mapapatawad niya sa atin. So mga kapatid, hanggang sa muli, naway nakapaghatid tayo ng mga impormasyon patungkol sa kabilang buhay, ang impyerno. Sa susunod naman, ang ating pag-uusapan ay siyempre ang paraiso na pinapangarap ng lahat ng tao. Pinapangarap yan. Iyon ang ating pag-uusapan inshallah. So maraming salamat mga kapatid sa inyong oras na inilaan, na kahit kayo ay mga ang ilan sa inyo hindi pa nakakatulog, nagtiis kayo at ano kayo, alhamdulillah, kahit na paano mayroon tayong natutunan kahit kaunti man lamang, sapagkat napakahalaga yan. Ang pag-aaral sa Islam ay unti-unti lang, hindi nakukuha sa biglaan yan. Maraming salamat mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At kung mayroon sa inyo mga katanungan, pwede kayo magtanong mga kapatid. Pwede kayo magtanong. Walang problema, inshallah. Kung kaya kong sagutin, ipapaliwanag ko abot na aking kakayanan. Malinaw mga kapatid? Walang magtatanong. Walang magtatanong, bro. Okay, exit na tayo mga kapatid sapagkat susunod na ang mga ating mga sisters inshallah. Maraming salamat mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yung pinaghanda niya yung kabila. Pinaghanda niya yung kabila. Ano paghahanda natin?
Assalamualaikum sister. Kumusta na kayo diyan mga sister? Assalamualaikum sister Ami, sister Alessia, at sister Edith, Ethel Jean. Okay. Kayo ba'y nag-almusal na? Ha? Parang hindi pa kayo nag-almusal ah.
Hmm. Alhamdulillah. Okay. So, ano, ready na kayo mga sisters? Ready na kayo?